Magandang araw mga bata! Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano na ipapakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng mga proyekto na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Sa araling ito, inaasahang malilinang ang sumusunod na mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Natutukoy kung anong mga gawain ang nakatutulong sa pag-unlad, nakapagbibigay ng solusyon sa mga suliranin sa malikhaing pamamaraan, na ipakikita ang pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto na makatutulong at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa, at nasasabi ang mga katangian ng taong malikhain. Narito ang ilang halimbawa ng mga gawain maaaring gawin upang makatulong sa pag-unlad ng bansa. Una, pagbuo ng mga produktong eco-friendly na gawa sa recycled materials. Sumunod, pagsasagawa ng community gardening para sa karagdagang pagkain at kabuhayan. Paggawa ng mobile learning applications para sa mga mag-aaral. Pagsisimula ng mga livelihood programs para sa mga kababayan nating nangangailangan. At pagsasagawa ng fundraising events para sa mga nangangailangan. Hindi may iwasan ang mga suliranin sa paggawa ng mga proyekto. Pero dito napapasok ang malikhaing solusyon. Narito ang mga hakbang kung paano makabuo ng malikhaing solusyon sa mga problema. Una, tukuyin ang ugat ng problema. Sumunod, mag-brainstorm ng mga ideya kasama ang iba. Gumamit ng mga bagong teknolohiya o kagamitan. Sumunod ay subukan ang mga ideya bago ito ipatupad. At pagtuunan ng pansin ang sustainability ng solusyon. Pero paano nga ba makatutulong ang pagkamalikhain sa pag-unlad ng bansa? Ang pagiging malikhain ay nagbibigay daan sa paglikha ng mga bagong trabaho, pagsulong ng ekonomiya sa pamamagitan ng inobasyon, pagsuporta sa mga lokal na produkto, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ngayon, alamin natin ang mga katangian ng isang taong malikhain. Una ay maparaan. Ang taong malikhain ay nakaiisip ng mga bagong ideya o alternatibo upang makagawa ng mga kapaki-pakinabang na bagay, produkto o proyekto. May kakayahan siya na bigyan ng bagong anyo ang mga lumang bagay at ideya. Isa pa ay malawak ang interes. Ang taong malikhain ay may malawak na kaisipan at kagustuhan na matuto mula sa mga bagay sa paligid at sa mga bagong kaalaman. Mula sa mga angking kaalaman, may mga nabubuong ideya na nagbubunsod sa kanila sa malikhaing paggawa. Ginagamit nila ang kaalaman upang mapayaman ang ideya sa bisa ng pananaliksik, pagsubok, at matagalang pagsisikap upang mapaganda at mapahusay ang kanilang proyekto. Isa pa ay tibay ng loob. Matibay ang loob at hindi sumusuko. Matapat at magaling ang isang taong malikhain. Siya ay masigasig sa kanyang mga gawain at tinututukan ang lahat ng maaaring magawa lalo na sa harap ng mga balakid. Sumunod ay mapakiramdam. Ang tindi ng mga emosyon na kanyang nararamdaman sa kapwa at sa mga sitwasyon sa kanyang paligid ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang makagawa ng mga bagay-bagay. Isa pa ay nagpapakita ng paninindigan. May kakayahang magpamalas ng kanyang paninindigan sa kung ano ang dapat gawin. Ito ay nakikita sa kanyang paggawa ng desisyon na naiiba sa karaniwang opinyon at tumuklas ng mga bagay na hindi pa nalilikha ng tao. At may mataas na motibasyon. Ang pagiging malikhain ay nagaganyak ng pagkilala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mataas na layunin sa buhay. Ang pagiging malikhain ay hindi lamang isang kasanayan, kundi isang paraan ng pamumuhay. Maisa sa puso natin ito sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga bagong ideya, pagtuklas ng iba't ibang solusyon sa mga suliranin, at paggamit ng ating talento upang makatulong sa iba. Kapag isinabuhay natin ang pagkamalikhain sa araw-araw, hindi lamang tayong nagiging kapaki-pakinabang sa sarili, kundi nag-aambag din tayo sa pag-unlad ng ating bansa. Ang tunay na malikhain ay hindi natatakot sa pagbabago.
Bagkus ay ginagamit ito bilang oportunidad upang mapabuti ang buhay ng nakararami. Diyan nagtatapos ang ating aralin. Sagutin ang inyong payahin sa sagutang papel at ipakita sa guro para sa pagwawasto. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap. Kilalanin kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagkamalikhain sa paggawa ng anumang proyekto at gawain. Lagyan ng check ang nagpapakita at X ang hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Tuwing Biyernes ng hapon pagkatapos ng klase, iniisa-isa ni Martha ang kanyang mga guro at hinihingi ang mga papel na hindi na gagamitin upang gawing supot at ipagbili sa karinderya ni Aling Rona. Ikalawa, bawat linggo, bumibili sa mall ang pamilya ni Tia Ason ng mga bagong laruan. Ikatlo, hinihintay ni Benji na makarating ang kanyang nanay bago pa magluto ng tanghalian. Ika-4 na bilang, agad na nagawa ng paraan ni Mang Nestor ang butas nilang bubong bago bumuhos ang malakas na ulan. Ika-5, ginawa ng paraan ni Mario na tahiin ang nasira niyang rubber shoes dahil hindi pa sapat ang kanyang ipon upang makabili ng bagong sapatos. Ika-6 na bilang, nakagawa ng proyekto si Joy dahil kanyang ginaya ang gawa ni Kathy. Ika-7, nagpapaturo si Cheryl gumawa ng face mask sa kanyang nanay na mananahi. Ika-8, hindi alintana ni Paul ang hirap ng buhay sa pag-abot niya ng kanyang mga pangarap. Ika-9, naghihintay na turuan ng kanyang mga kaibigan si Mel sa paggawa ng kanyang takdang aralin. At ika-10, ginagawang parol ni Mang Ben at ng kanyang mga anak ang mga bote ng soft drinks at ibinibenta pagdating ng Disyembre. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!